Good evening po, Tita El, at sa lahat ng mga nakikinig, pati na rin nanonood. Ako po si Nadine mula sa Pateros at may gusto po akong i-share na kwento. Back in 2017, I was 25 years old at no boyfriend since birth. Nang lumipat ako ng work sa isang publishing company, doon ko po nakilala yung unang-unang lalaking nakapambola sa akin. At wala pa po akong isang taon sa work, naging kami na. Ang galing mang bola. Masaya po pala yung may taong palaging nandyan para sa'yo. May kasama, in every occasion, may nagpapatawa sa akin kahit at times mas gusto kong tahimik lang sana yung paligid ko. At higit sa lahat, may readyng sumama sa akin sa mga adventure and activities na dati ko pa pong gustong gawin at i-explore. Pero yun nga po, wala kasi akong kasama. Maliit lang po kasi ang circle of friends ko and most of them are always busy sa work o kaya naman meron ng mga sariling pamilya. Kaya nung dumating yung boyfriend ko sa buhay ko, no idle moments po talaga. But I guess, gaya ng maraming relasyon, dumating din kami sa pinakang challenging time ng jowa-ship namin. Kalahati na ng taon last year, 2023, when he had to relocate sa Hawaii. At biglaan po yung pangyayari. Siya na lang ang pwedeng mag-manage ng family business nila after his dad and two of his brothers passed away in a vehicular accident. Super dami naming adjustments. Of course, on top of it all-out support naman po ako sa kanya at sa kanyang mom and sister from their grieving period hanggang sa pag-cope nila sa malaking changes na nangyari sa family and business engagements nila. Pero sa kabila po ng lahat ng to, gusto ko pa rin i-reaffirm sa boyfriend ko, sa sarili ko, and to both of our families na mahal ko siya at hindi magfe-fade yung commitment ko sa aming dalawa. Lagi ko lang binabalikan kung saan kami nagsimula at kung paano kami nakaabot sa point ngayon ng relasyon namin. Despite all the challenges sa setup, sa mga ganap, lagi ko pong pinangahawakan yung good memories namin together. And I will just keep on praying na dumating yung panahon na pwede na ulit kaming magkasama. Yung stable na ulit yung takbo ng business nila at higit sa lahat, yung nalagpasan niya yung mga setbacks in life na hindi ko siya iniwan o binitawan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat Tita El. Nabigyan po ng platform na ma-share ko ang aking kwento. God bless and more power. Nadine of Pateros. Nadine! Sana okay ka, Nadine. So if it was last year, half of 2023, di 1 year na yung boyfriend mo sa Hawaii, I guess. Because that was yung sabi sa sulat mo. Kaya nga tinatanong kita, sana okay ka na din. Sana okay ka. Sa ganong setup, mahirap talagang long distance relationship. Yung time zones ng bawat bansa. Hindi ba? And hindi lang yon, yung physical. Kahit pasabihin mo may mga video call na ngayon, 'di ba? Iba pa rin yung physical. 'Di ba? Anong kanta ni Jaire Lim? 'Di ba? Tungkol dun yun sa long distance relationship, 'di ba? Na magkaiba sila ng time zones, nasa magkaibang lugar sila, pero ayun. But anyways, so sana Nadine okay ka and actually gusto kong i-ano sa'yo is, it's been a year. Kumusta yung sinasabi mong gusto mong masiguro lang and sinisiguro mo na siya lang, na mahal mo siya, and everything
Pero ang tanong, tatanungin din kita, kamusta naman siya sa'yo? Mahirap kasi kapag ikaw lang. Basing on experience, mahirap magmahal pag ikaw lang. Dapat siya din. Dapat parehas kayo. Because it's not gonna work kapag isa lang. Hindi ako naniniwala sa kasabihang dapat may nagdadala ng relasyon. Kasi dalawa kayo dapat dyan eh. Ba't mo pa tinawag na relasyon kung may isa lang palang nagdadala? So dapat kayong dalawa. And sana kung ano yung ginagawa mo na pagre-reaffirm sa jowa mo na hindi yata napangalanan dito, no? Sana ganun din yung nararamdaman niya for you. And ang daling sabihin, pero kasi ang hirap din gawin ng, siguro yung mga iba nag-iisip dyan, yung mga nakikinig ngayon or yung mga nanonood via Signal TV or FB, di pumunta ka sa Hawaii. Hello mga tet, mga kaya, magkano ang pamasahe? Diba? Di naman po lahat mayaman. Alam niyo yun, parang ang hirap din kasi na hindi yun ganun kadali. Passport mo pa, visa pa lang. Diba? Kung sabihin mo, hindi, mag-tourist ka. Bakit? San show money? Ang daming factors, kaya ang hirap din. Hindi rin ganun kadali para bumisita si Nadine dun sa jowa niya na nasa Hawaii. Pero sana nga dumating yung araw, di ba, na kapag medyo naging okay na yung negosyo nila doon, magkaroon naman siya ng time na umuwi dito, and dalawin ka niya para hindi na long distance kahit papaano yung relationship. Kahit papaano, nagkita naman kayo physically. Pero, yun nga, sana makapunta ka rin ng Hawaii kapag nakaipon-ipon din. Or, yun nga, kapag nagkaroon ng extra, diba, si jowa. Para kasi ang ending yan, kung kayo talaga habang buhay, alam mo, dun din ikaw titira, handa ka ba? Ako, oo. Ako, yes na agad. Alam niyo, kaganda ng Hawaii. Wow! Wow talaga. Ay, i-search nyo lahat ng photos. Inggit na inggit ako dito sa friend ko si Justin Enriquez ng Hawaii. Ang ganda, ang linis. Oh my gosh. Ganun lang talaga ang masasabi ko. Ang ganda ng Hawaii. At higit sa lahat, maraming Ilocano na imbag ng rabi. Bongga. Pati sa Guam, di ba? Pero yun nga, handa ka ba kung sakali rin na din na sabihin nga nitong jowa mo na ang tagal ko to pinag-isipan, halika na magpakasal na tayo at kukunin na kita, doon na tayo manirahan. Handa ka ba? Yan, medyo pag-isipan din natin yan. Pero kung 25 ka plus 7, 30 plus years ka na, for sure, alam mo nang gagawin mo. Okay? Iwanan kita ng dalawang love quotes. Kung medyo nasasabik ka o namimiss mo yung jowa mo na nasa Hawaii ngayon, eto, love is not finding someone to live with, it's finding someone you can't live without. Diba? And sabi nga ni Charles Dickens, isang English novelist and journalist, the pain of parting is nothing to the joy of meeting again. Yan eh.